Tanong nga tayo sa isang abogado at miyembro ng prosecution team. Handa na ba kayo? Yun. Si Congressman, si Attorney Chel Jokno. Congressman Chel, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Ka Jerry at Ka Tunying at sa lahat ng mga ka-RH natin. Opo. Gusto namin itanong na, yung tanong namin pala, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Congressman? Ay, siyempre po, ready po, Your Honor. Opo. Ang isusuot nyo, naka-ready na rin ba? Ay, yes, opo. Naka-ready na rin po yan. Pagka po ba impeachment trial, magbabarong lang kayo o kailangan din kayong mag-robe? Ay, hindi po. Hindi naman kailangan mag-robe basta na formal na suot sa barong. Barong, Kaya, Amerikana. Suit. Suit. Opo, Amerikana. Opo. May napagkasunduan na ho ba kayo kung anong doon sa mga articles na yon, kung ano yung unang pupuntiryahin ninyo? Ay, meron na po siyempre. Alam na namin kung ano yung ihaharap namin. Opo. Pero hinihintay lang namin kasi meron kaming nakapending din na motion sa impeachment court. Kung kailan ba namin dapat yung magkabilang panig, kung kailan ipapaalam namin sa kabila kung sino ang mga testigo namin at para makapaghanda naman ang magkabilang panig. Ano po unahin ninyo at Congressman? Doon sa aming final na manifestation sa court ay ano po yan, yung threats. Yung threats, opo. grave threats, yung banta sa Pangulo kay BBM, kay First Lady at kay dating Speaker Martin Romualdez. Bakit po yun ang unang napagkasunduan ninyong unahin, Congressman? Well, ayoko naman siyempre ilabas yung aming strategiya at mga taktika. Pero siyempre naman ang naisip namin ay yung unahin namin yung talagang kumbaga yung mga may laman, yan ang mga kailangan malaman ng publiko. Yung may pinakamatitibay na ebidensya, ganun po ba? Kasama yon sa aming pagkokonsidera. Pero siyempre marami pong factors yan. Ang pinag-uusapan kasi natin, impeachment trial, hindi lang naman po yan yung legal lang na ihaharap sa korte. Siyempre, ang maghuhusga dyan, hindi lang naman ang mga senator judge, kundi tayong lahat, ang mamamayan Pilipino. At kailangan maintindihan din, yun ang isang hamon ng impeachment case, na hindi puro legalist lang ang salita doon, kundi maintindihan ng lahat. Lalo na nung ating mga kababayan dahil lang ang audience nyo rito, hindi lang yung mga senator judges, kundi yung mga kababayang susubaybay dito, Attorney Chel, Congressman. Opo, kaya kung mga salitang res inter alios acta, naku, walang makakapag-intindi niyan. Pero maniniwala ba kayo yung mga tricycle driver, kabisado na nila yung mga subpoena ducis tecum, subpoena ad testificandum. Akala nyo, mga legal analyst na rin yung ating mga barbero. Well, pagkatapos po nun, ang susunod po ba, pwede mo naming ipalagay na ang susunod ay yung may kinalaman sa confidential funds na? Yun ang yes. Sa pagkaalala ko dun sa manifestation namin. Opo. Okay. Procedure lang po. Hindi ba meron kayong ginagawang pre-trial conference? Binabanggit na nung ninyo kung sino-sino mga testigo at sa kabilang panig meron din silang gustong kuning testigo. Pwede ba kayong kumontra sa testigo o pwede ba silang kumontra sa testigo na gusto nyong i-present? Hindi naman sa pagkokontra yun, pero meron karapatan ng magkabilang panig na mag-cross-examine. So, nasa sa amin halimbawa bilang mga prosecutor kung sino yung amin tatawagin bilang testigo. Pero siyempre, may karapatan ang mga abogado ni Vice President na i-cross-examine yung witness namin. At ganoon din sa defense, kung sila ay mag-upo ng witness, ay
pwede rin po namin i-cross-examine ang witness nila. Opo, ang tinutukoy ko po ay tungkol pa lang sa listahan. Pwede bang halimbawa sabihin, hindi ba may mga nilista silang katakot-takot ng mga testigo na may isa pong miyembro ng prosecution team ang sabi nga niya parang fishing expedition ang gagawin nung defense team. Sa pre-trial conference po ba nagkasundo na kayo kung ilang testigo talaga ang final sa parte nila at sa parte ninyo? Sa pre-trial conference kasi, ang umuupo at nakikinig sa amin ay hindi naman yung impeachment court, kundi yung clerk of court. Okay. Wala po siyang kapangyarihang magdesisyon o magpasya kung hindi nagkakasundo ang magkabilang panig. Kaya ang nangyari kung ano man yung aming mga kagustuhan sa paglilitis ng kaso, i-report ng clerk of court yan sa impeachment court. Ganon din para sa defense. Kung meron pang mga bagay na dapat pag-usapan, malamang mangyayari po yan sa July 6. July 6 na. Mag-convene ulit ng impeachment court. So kayo pala ang dapat na magkasundo, ang prosecution tsaka defense. Pero meron palang mga pagkakataon, Attorney Chel, na yung witness ninyo, witness din nila. Na parang nung una ang dating parang nagkakopyahan, may nangopya ng pangalan ng mga witnesses. Totoo ba 'yon na pareho may mga witnesses kayo nakapareho ng gusto nilang paharapin? Meron din, hindi lang po testigo, pati mga dokumento, yung mga exhibit kung tawagin, marami pong common witness at common exhibits. Ganun. Paano po yun? Ngayon pa lang natukoy nyo na ba kung sino yung mga tinatawag na o maaaring maging hostile witnesses? Well, at iklaro ko lang, ang layunin nila sa pagtatawag ng witness, kahit sabihin natin na common witness yon, ay iba ang objective nila sa objective namin. Pero ang isang question dyan, kung halimbawa, kasi mauuna po ang prosecution, kung let's say mag-iupo namin ng isang testigo at na-cross-examine na nila, maaring hindi na kailangan na tawagin pa nila ulit bilang testigo nila. Tama. Dahil mako-cross-examine na nila. Nakausap na nila. Opo. Pero yung pong maalala ko lang yung era of impeachment. Meron kasi mga secret na witnesses, di ba? Halimbawa, si Clarissa Ocampo nung araw, biglang lumabas dun sa impeachment trial. Meron din ba kayong mga secret witnesses na hindi nyo pa binabanggit sa... hindi namin sasabihin sa iyo yun. Secret yun. Di ba, Attorney Chel? Pwede ba yun, Your Honor? Hindi, ganito yun. Yung nangyari nung sa impeachment case sa dating Pangulo Erap Estrada, yung mga si Clarissa Ocampo, hindi naman talaga inaasahan, hindi naman alam ng prosecution na may uupong ganun testigo. Kaya humingi sila ng permiso sa court na dahil ngayon lang nila nga naalaman na may ganyan na witness na mayroong alam na napakahalaga, ay humingi sila ng permission sa court at pinagbigyan naman sila noon. So nangyayari pala, pwede pala. So pwede rin gawin ngayon yan, Attorney Chel? Kung may lumitaw na ganun mga may bago. witness, opo. Pero pwede rin kayong magmaang-maangan na hindi nyo kunwari alam. Hindi. Magkakabistuhan yan pagka ganun. Kasi siyempre, hindi naman, bawal po naman sa magkabilang panig na gumawa ng ganyan. Ng ganyang tactics. Pero dito, panghuli na lang, Attorney Chel, yun gaano ka-importante yung box. Kung sa panahon ni Erap merong envelope, dito ho'y may box. So, napaka-importante ba noon at nakasalalay ba doon kung magkakaroon ng conviction o acquittal sa kaso? Hindi naman po. Kasi kung titingnan natin yung pinanggagalingan ng mahiwagang box na yan, ay yun ay nanggaling sa BIR noong pang nasa House Committee on Justice ang kasong impeachment. At ang pinapasabina noon ng komite ay yung mga ITR ni respondent Vice President at ng kanyang asawa. Ngayon, iyon ay
kung hindi naman yon mabuksan, may mga iba naman paraan para mapatunayan yon. So, of course, I cannot speak about the motion kasi meron kami nakapending na motion sa court na ipabukas nga yan at imamarkahan ng laman. Yun, nasa kamay na ng impeachment court yun at hintayin lang namin yung magiging pasya nila. So, but with or without that box, confident ba kayo na enough ang ebidensya nyo to convict? Yes, we are ready and we are, of course, hindi kami magpa-file ng kaso kung hindi naman po kami may kumpiyansa na kaya namin patunayan yun. Opo. Gaano katagal po itong impeachment trial sa tansya niya? Nako, yan ang hindi natin malalaman. Kung ang magiging batayan natin yung nasa mga pre-trial briefs, maaaring umabot ng ilang buwan yan. Pero sa tingin ko, pag magkakalinaw po yan, pagka naupo na ang impeachment court at nasa kanilang kapangyarihan na sabihin sa magkabilang panig kung ano ba ang ilang araw ba, ilang trial dates ang bibigay sa amin at sa defense para magpresenta ng ebidensya. Kailangan ho bang matapos lahat ng articles na isa lang bago magdesisyon o pwedeng every article desisyon na? Ang nakalagay sa rules of the Senate Impeachment Court, kailangan tapusin muna yung pagpepresenta ng ebidensya ng magkabilang panig, tapos saka magkakabutuhan. Pero ang butuhan ay bawat article. So, sa dulo na po yun, sabihin ng prosecution, rest our case na kami, wala na kami ebidensya. Sabihin ng defense, wala na rin kami ebidensya. Doon mangyayari yung butuhan, bawat article. Opo. Congressman, maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po. Ay, thank you din. Good morning po sa lahat. Si Representative Chel Jokno Nakbayan, miyembro po ng House Prosecution.